Tayo po ay dadako naman no, sa pagbigay sa ating Panginoon Diyos na buhay. Lagi na po natin napapakinggan. Like, share, So po, subscribe. dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 22, na lagi na po sinasabing, nakukunan ninyo ng kasapong bahagi ang inyong ani ng taon ang kasapong bahagi ng inyong ani alang langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop. Yan po ang sinasabi ng Panginoon no, doon sa lumang tipan. Na lahat po ng kanilang mga ikinabubuhay, mayroon po kasapong bahagi po doon ang Panginoon. Amen. At kayo po sa ating mga buhay naman, wala naman po tayong mga alagang hayop, wala po tayong mga pananin. Amen. Pero mayroon po tayong kanya-kanyang na trabaho. Amen. At mayroon po tayong income doon. At sinasabi po doon na ang lahat ng ating income ay hindi lahat yan para sa atin. Amen. Mayroon po dyan kasapong bahagi po ang Panginoon. Bakit po hindi nga po yun ang Diyos ng kasapong bahagi? Amen. Para iparanas niya sa atin no, ang kanyang bubuksan ng mga pagpapala para sa atin po lahat. Amen. Ang Diyos po ay napakayaman. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero bakit niya po ginagawa ang pagbibigay? Dahil gusto ng Diyos na hindi tayo manatili sa ating kahirapan. Ang gusto ng Diyos umaga kung tayo lahat. Amen. Kaya, ginagawa niya, inutosan niya tayo na bigay natin sa Kanya yung kasapong bahagi. Tinitignan po ng Diyos kung susundin po natin ang Kanyang inuutos. Amen. Nakasalalay po ang mga pagpapala ng Panginoon. Doon po sa ating pagtatapat sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos sa Kanyang mga sinasabi. Amen. At kapag sinunod po natin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon, tunay nga po na ang Diyos po ay magbubukas ng kita ng langit para ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Amen. Kailangan na po ang pagtapat at kailangan po ang malalim na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya po ano pong nangyayari po sa aklat ng Ikalawang Hari. Kasi sinasabi ko dito sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 42. Pababa. Ang sinasabi ko dito, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. Inuutos niyang muli, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at naubo na busog at marami pang natira tulad ng sinabi ni Yahweh. Amen. Nakita po natin dito na mayroon po nagdala, amen, ang kanya pong unang ngani at saka 20 tinapay. Amen. Ipinapamahagi po ni Eliseo sa mga tao na nasa 100 katao. Sapagkat sinasabi daw ng Panginoon, amen, nabubusog ang lahat at marami pang matitira. Amen. At yan po ang nangyayari po doon sa nagdala po ng tinapay. Nakakain na po ang mga tao at marami pa pong natira. Amen. Sapagkat sinabi po ng Diyos na mabubusog ang lahat at marami pang matitira. Kaya yan din po mangyayari po sa ating mga kasapong bahagi ibibigay po natin sa Panginoon. Amen. Ang matitira sa atin, yan po ang iingatan ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi yan mauubos. Ang ibinigay natin sa Panginoon ay kasapong bahagi ang natira. Yun po ang pagpapalay ng Panginoon. Amen. At kapag nangako po ang Diyos sa ating mga buhay na ang matitira sa iyo ay hindi mo mauubos, ay hindi nga mauubos mo yan. Amen. Nangyayari po yan sa akin. Amen. Ang ibinigay sa akin ng aming mga anak, amen, na aming paggastos para sa isang linggo. Alam niyo po, binibigay ko sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. At nangyayari po itong sinabi ng Panginoong Diyos na ang matitira ay hindi mo mauubos. Alam niyo po yung natitira sa akin. No?
na inuwanan ko na para sa Panginoon. Umaabot po yun hanggang sa panahon ng pagsahuli ng ating mga anak. Amen. Sumasapat po, amen, yung natira. Amen. At minsan hindi pa nga nauubos. Nag-aabot po siya. Amen. Katulad po ng pagtatayo natin sa Panginoon. Kapag nagtayo tayo sa Panginoon, tayo po ay sabi po ng Bible, amen, sa panahon ng pag-anin mo at sa pagtatanim, dumigi ka pa. Yan po ang katulad po noon. Amen. Kaya po sa pananampalataya sa Diyos sa pagbibigay sa Panginoon, huwag po kayo mag-alala. Dahil sinabi sa ng Panginoon na hindi makuubos ang iyong ibinigay at mayroon pang matitira. Amen. Kaya po, sa pagbibigay sa Panginoon, naroon po ating pananampalataya po ay gagawin po ng Panginoon. Pagpapalain po ng ating Diyos na buhay, ang ating po mga inabubuhay, o tayo po ay patuloy na magtatapat pagbibigay na ikasapong bahagi para po sa Panginoon. Amen. Amen. At ito po para po sa ngalikod po ng Diyos, sabi po ng aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 31, versikulo 4, sabi po dito, iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga bali at Levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Amen. Yan po ang dapat po natin gawin. Sa ating mahal na pastora, sa mga lingkod ng Diyos, dapat po natin matustusan, amen, ang kanilang pangangailangan. Para naman ang kanilang buhay ay patuloy nila maiukol sa Diyos sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Para sa panahon ng pagsamba, mayroon po tayong nakakain ng salita ng Diyos na siya magpapatag sa ating mga buhay. Amen. Kaya po, kailangan po natin na bigyan ang mga naglilikod sa Panginoon ng love. Amen. Para po, hindi po sila mag-isipan para sa kanilang pangangailangan. Para ang buong panahon nila ay maiukol lamang sa Diyos sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, tungkulin po natin bilang pananampalataya, bilang iniligtas ng Panginoon na babahagi na po natin na pangailangan ng ating pastora para po ang buhay niya ay maiukol na lamang niya sa Panginoon. Amen. At alam niyo malaman po, lagi sinasabi, ng Mateo, table dito, sino man mabigay niya sa malamig na baso sa manin nito sapagkat siya aking alagad, tiyak na siya'y tatanggap ng gantimpala. Amen. Inanyahan ko ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ang nagbigay sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi mauubos ang ating pong ibinigay sa Panginoon at may matitira. Sige po, kaya na po lang, tayo po yung pagpumit, tayo po ay malaking sa Panginoon. O hallelujah, God Jesus, meron kami na ito, mapanalagin ko na bigay ng ating kapatid sa panampalan tayo sa Panginoon. Sila ay sumunod tayo sa iyong pulupal Panginoon sapagkat sila ay umasa ng lahat ng iyan, lahat ng ibigay nila sa iyo, Diyos. Ito po ay babalik niyo po sa kanila kayo siksik, naglig at umako pa Panginoon. Pagpalay mo na Diyos sa kanilang mga tawag, Diyos, ano man po ang pinapakulan ng kinabubuhay, Panginoon. Sila Diyos, patuloy na makapag-alay ng ating sa Panginoon. Pagpalay mo naman hinang pagbigay, pagpalay po po sila Panginoon, lalo na bigyan, mga trabaho, mga puhunan para sa mga hanap buhay mo sa sunod
gawain, sila rin po ay makapagbigay din naman. So, hallelujah. At patuloy din natin ang Diyos, siyang nahawa ng panalangin. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyo na papuri ko. Salamat at pagsama sa pangalan ni Kristo din ito na ang tayong pagligtas ng lahat ng anak ng Diyos. Masabi namin, Amen. Napakpunan ang buhay ng Diyos sa buhay po natin